Hindi na hinintay ni Bai Yuan na ulitin ang pagbasa ng listahan, ang mga taong nabanggit kanina ay desperadong nagtangkang tumakas. Ngunit hindi sila makatakas. Ang pormasayo ng teleportasyon, bato ng teleportasyon, lahat ng bagay na may kaugnayan sa teleportasyon ay nawala ng epekto sa sandaling ito. Pagdating ni Bai Yuan at Meng Anwen, sinelyuhan na ng tore ng Diyos ng Siya ang espasyo. Nang may magtangkang tumakas, kumilos na ang mga sundalo. Ang mga lumaban ay pinatay agad. Isa-isang binasa ni Bai Yuan ang mga pangalan. Kumulo ang pamatay na intensyon sa loob ng kuta. Umalingaw-ngaw ang mga tunog ng labanan, bumalat ang amoy ng dugo. Ang desperadong paglaban ay nauwi lamang sa kamatayan. Narito si Bai Yuan, walang sino man ang makakatakas. Ang mga tunog ng labanan, ang mga sigaw ng matinding sakit, ay walang tigil na umalingaw-ngaw. Nag-utos na ang banal na general, kaya lahat ng sundalo ay kailangang sumunod. Kung may lalabag, tiyak na may mangyayari. Ang mga mata ni Bai Yuan ay parang kidlat, tumingin pababa sa kuta. Ang hukbo ng 10,000 tao sa kuta ay karamihan ay mga mataas na antas na propesyonal, mayroon ding hindi kakaunting mga pinakamataas na antas na propesyonal na lampas sa level 70. Ang ilang pangalan na binanggit niya ay kakaunti lamang. Mabilis silang nahuli. Ang ilan, dahil sa paglaban, ay pinatay agad. Mula simula hanggang wakas, si Meng Anwen ay nakatayo sa gitna ng himpapawid, hindi nagsasalita, tahimik lamang na nanunood. Sa likuran niya, dahan-daang umikot ang tore ng Diyos ng Siya, paminsan-minsan ay naglalabas ng mga ugong. Sa sitwasyong ito, sapat na si Bai Yuan, hindi na niya kailangang kumilos. Ang labanan ay tumagal lamang ng wala pang 5 minuto. Sa 18 tao sa listahan ni Bai Yuan, 11 ang pinatay agad. 7 ang pinutulan ng mga kamay at paa, itinapon sa lupa na parang mga ligaw na aso. Hindi sila lumaban, hindi rin sila binigyan ng pagkakataon ni Bai Yuan na lumaban. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang tore ng Diyos ng Siya. Sabay-sabay na naglaho ang 7 tao, dinala sa loob ng tore ng Diyos ng Siya. Ang matalas na tingin ni Bai Yuan ay dumaan sa bawat tao rito. Hindi masama, magaling ang ginawa niyo. Bilang mga sundalo, huwag kalimutan ang batas militar. Ang utos ay parang bundok. Lahat ng sundalo ay sabay-sabay na sumigaw, susunod sa utos ng banal na general. Lubos na nasiyahan si Bai Yuan. Pagkatapos, sinabi niya kay Ye Hao, matandang Ye, nais kong sabihin pa ang isang bagay. Ang militar ng imperyo ay hindi para sa kanila lamang. Ito ay umiiral upang labanan ng mga panlabas na kaaway. Huwag masyadong paghaluin ang mga bagay. Ngumiti ang mukha ni Ye Hao. Natural iyon. Nakita rin ni Bai Shen ang ipinakita nila kanina. Ang utos ay parang bundok. Kapag nag-utos ang banal na general, hindi mangangahas na hindi sumunod. Gayon din, umaasa ang matandang ito na ang hukbo sa kuta bilang 8 ay ganoon din. Haha, malakas na tumawa si Bai Yuan. Natural iyon. Kailangan ko nang pumunta sa susunod na lugar. Matandang Ye, gusto mo bang sumama para tingnan? Umiling si Ye Hao. Hindi na kailangan. Naniniwala ang matandang ito sa salita ni Bai Shen. Kung gayon, magpapalam na si Bai. Mamaya, may magdadala ng ebidensya sa kuta bilang siyam. Ito lamang ang unang hiwa, kaunting pampaganya. Ang 18 tao ay maliit na bahagi lamang, hindi gaanong mahalaga sa buong listahan. Kung hindi gagawa ng anuman, ayos lang. Ngunit kung gagawa, kailangang linisin ng husto. Alam nilang dalawa ni Meng Anwen na tiyak na mayroon pang mga miyembro ng samahan ng alipin ng demonyo sa kuta bilang siyam. Ngunit ang mga taong iyon ay masyadong malalim magtago, pansamantalang hindi pa niya nahuhukay. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Bai Yuan na basta't kumilos ang mga taong iyon, tiyak na malalantad ang kanilang mga butas. Ang malaking paglilinis na ito ay hindi nangangahulog ang lubusang mapupuksa ang samahan ng alipin ng demonyo, kundi upang mapilayan sila. Hindi bababa sa maikling panahon sa hinaharap, hindi sila makakagawa ng malalaking pagkilos. Siyempre, may posibilidad din ng pangalawang senaryo, ang samahan ng alipin ng demonyo, na parang asong nasukol sa pader, ay gagantay ng buong lakas. Sa loob ng imperyo, maaaring magkaroon ng kaguluhan sandali. Sina Bai Yuan at Meng Anwen ay matagal nang naghanda. Kahit magkagulo, hindi ito aabot sa sukdulan. Sa halip, kung gagawin iyon ng samahan ng alipin ng demonyo, maaaring malantad ang ilang mga taong malalim na nagtatago. Sana nga, tulad ng sinabi ni Meng Anwen, mas malinis na matanggal ang bukol na ito. Tiningnan ni Meng Anwen si Ye Hao. Mula simula hanggang wakas, hindi nagsalita ang grupo ni na Xia Shais. Nang paalis na, tiningnan niya ang tore ng pagpuksa sa demonyo, dahan-daang nagsalita. Wala pa bang may-ari ang tore ng pagpuksa sa demonyo?
Pagkasabi nito, nagbago ang mga mukha ng apat na tao. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehaw, na kanina pa nakangiti, ay nawalan. Nang ngiti, ang mga mukha ng tatlo ni Sia Shies ay naging napakapangit. Ang eksena kung paano naging may-ari si Meng Anwen ng tore ng Diyos ng Sia noon ay sariwa pa rin sa kanilang mga mata. Nanliit ang mga mata ni Yehaw. Anong nais sabihin ni Anshen? Tandaan, Anshen ang tawag kay Meng Anwen dito, malamang mula sa kanyang pangalan. Sabi ni Meng Anwen, wala naman. Bantayan yung mabuti ang tore ng pagpuksa sa demonyo. Malapit nang dumating ang may-ari nito. Pagkasabi nito, lumitaw sa himpapawid ang isang pormasayo ng teleportasyon, inilipat siya at si Bai Yuan paalis. Nagkatinginan ng ilang tao, kinuyam ni Sia Shies ang kanyang kamao. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Biglang may naisip si Wang Lin. Hindi kaya si Lin Moyo ang tinutukoy niya? Sino si Lin Moyo? Hindi pa naririnig ni Yehaw ang pangalang Lin Moyo. Nitong mga nakaraang taon, hindi siya nakikialam sa mga pangyayari sa mundo, hindi maraming alam sa mga nangyayari sa labas. Mabilis na ikinwento ni Wang Lin ang mga bagay na may kaugnayan kay Lin Moyo. Matapos marinig ni Yehaw, labis siyang nabigla. Hindi ko inaasahan na ang ating lahing tao ay nagkaroon ng ganitong henyo. Kung makakapasok siya sa antas Diyos, hindi imposibleng maging may-ari siya ng tore ng pagpuksa sa demonyo. Naiinip na sinabi ni Sia Shies, kung gayon, Ginoo, kayo. Bahagyang umiti si Yehaw. Magandang bagay na nagkaroon ng henyo ang ating lahing tao. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa rin lubusang makontrol ang tore ng pagpuksa sa demonyo, kulang pa rin ako ng isang hakbang. Kung kaya niya, natural na ibibigay ko sa kanya. Kailangan niyong tandaan, anuman ang panloob nating alitan, ito ay para sa lahing tao. Kailangan ng lahing tao ng mga henyo, kailangang patuloy na madagdagan ng bagong dugo. Maaaring mapigilan, ngunit hindi maaaring puksain. Naiintindihan niyo ba? Nagmamadaling sumagot ang tatlo, naiintindihan po namin. Sina Meng Anwen at Bai Yuan ay dumating sa himpapawid ng kuta bilang 8. Mahinang nagtanong si Bai Yuan, matandang Meng, ang ibig mong sabihin kanina ay gusto mong si Munting Yu ang maging may-ari ng tore ng pagpuksa sa demonyo? Sabi ni Meng Anwen, may problema ba? Umiling si Bai Yuan. Walang problema, medyo hindi lang kapanipaniwala, si Munting Yu. Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Meng Anwen, sapat na. Hindi na kailangan ng maraming salita. Hindi na rin nagsalita pa si Bai Yuan. Lumipad siya papasok sa kuta bilang 8. Utos ng banal na general. Muling itinaas ang talam ng pagpatay. Ang kuta bilang siyam ay simula pa lamang, ang kasunod pa ang malaking palabas. Hindi rin pinigilan ni Bai Yuan ang pagkalat ng balita. Kung may gumagawa ng masama at nais magpasa ng impormasyon palabas, maaaring malantad ang kanilang mga butas. Ang grupo sa ilalim ni Bai Yuan ang responsable sa pagkalap ng impormasyon, hindi palalampasin ang sinumang kainahinala. Kasabay nito, isang malaking paglilinis din ang opisyal na nagsimula sa loob ng imperyo. Mabilis na bumalik ang mga hukbo mula sa elementong larangan ng digmaan. Ang mga puwersa sa ilalim ni Bai Yuan at Meng Anwen sa imperyo ay kumilos din. Habang natatakot ang lahat, maraming ulo na ang gamulong. Sa pagkakataong ito, napakaraming opisyal ang nadamay, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa loob ng ilang mga pamilya. Hindi bababa sa 10,000 tao ang sangkot. Bawat isa ay may sapat na ebidensya. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Bai Yuan, ang kanyang salita ang ebidensya. Sa reputasyon ni Bai Yuan, walang sino man ang magdududa sa kanyang salita. Mabilis na nilinis ni Bai Yuan at Meng Anwen ang kuta bilang 8. Pagkatapos, nagpakilos sila ng malaking grupo mula sa kuta bilang 8, nahati ito at sumugod patungo sa kuta bilang 7, 6, at iba pang mga kuta. May utos ni Bai Yuan doon, walang lumaban. Ang pamilyang Zhou, Chu, sa lungsod ng Hai. Ang pinakamaunlad na pamilya sa lungsod ng Hai. Masasabing mahigit kalahati ng lungsod ng Hai ay nasa kamay ng pamilyang Zhou. Ang dating pinuno ng pamilyang Zhou, si Zhou Qingtian, ay isang eksperto sa antas Diyos, kapanahunan ni Yehaw, at mas matandang henerasyon kaysa kay Bai Yuan. Matapos siyang bumaba sa pwesto, ipinasa niya ang pamamahala ng pamilyang Zhou sa susunod na henerasyon. Maraming taon na siyang hindi nakikialam sa mga pangyayari. Ngunit ngayon, nagulantang siya. Tiningnan niya ang mga sundalo sa kalangitan. Ang hukbong ito ay ganap na binubuo ng mga mataas na antas na propesyonal. Naramdaman ni Zhou Qingtian na may mali. Noong bata pa siya, naging bahagi rin siya ng militar. Alam niya kung anong uri ng nilalang ang ganitong hukbo. Ang piling unit na ito ay hindi basta-basta ipinapakilos. Kapag ipinakilos, tiyak na may malaking pangyayari.
Hindi niya inaasahan na ngayon, ang talam ng pagpatay ay nakatutok sa kanyang pamilya. Tiningnan ang hukbo na puno ng pamatay na intensyon, dahan-daang lumipad si Zhou Qingtian sa himpapawid, malakas na nagtanong. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagawa ng aking pamilyang Zhou? Si Zhou Qingtian ay isang eksperto sa antas Diyos, napakalakas, hindi natatakot sa mga hukbong ito. Ngunit nauunawaan din niya na kung nangahas ng militar na palibutan ang pamilyang Zhou, tiyak na may malakas na taong nasa likod nito. Ayos pa ba si matandang Zhou? Isang malinaw na boses ang umalingaw-ngaw. Lumitaw sa harap ni Zhou Qingtian si Nian Tairan. Lolo na rin si Nian Tairan, ngunit kumpara kay Zhou Qingtian, mas bata pa rin siyang henerasyon. Kilala ni Zhou Qingtian si Nian Tairan. Tairan, ano ito? Bamantong hininga si Nian Tairan, inihagis ang isang dokumento kay Zhou Qingtian. Matandang Zhou, kayo na ang tumingin. Nagtatakang tiningnan ito ni Zhou Qingtian. Pagkatapos basahin, naging lantian ang kanyang mukha, pagkatapos ay namutla. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata. Bilang isang marangal na eksperto sa antas Diyos, sa sandaling ito, ang buong katawan niya ay walang tigil na nanginginig. Bamantong hininga si Nian Tairan. Ikaw ang idolo ko noong bata pa ako. Walang tigil kang nakipaglaban sa elementong larangan ng digmaan laban sa mga demonyo mula sa kalaliman. Ngunit ngayon, ang pamilyang Zhou. Nang mabanggit ni Nian Tairan ang dating kaluwalhatian, nang inig sa galit si Zhou Qingtian. Nagngalit siya ng ngipin. Nakababatang henerasyon, huwag kang tumawa. Tairan, ipaubaya mo sa matandang ito ang bagay na ito. Tiyak na bibigyan kita ng kasagutan. Tumango si Nian Tairan. Kung gayon, mabuti. Naniniwala ang nakababata na maayos ito ni matandang Zhou. Ayaw din ni Nian Tairan na makipag-away kay Zhou Qingtian. Bagamat hindi siya natatakot, ang pakikipaglaban sa isang eksperto sa antas Diyos ay maaaring magwasak sa lungsod ng Hai at mga kalapit na lungsod sa isang iglap. Si Zhou Qingtian ay minsang lumaban ng buong dugo para sa lahing tao. Ngayon, nagkaproblema ang kanyang mga inapo. Kung si Zhou Qingtian mismo ang makakaayos nito, wala nang mas gaganda pa rito. Ito rin ay pagbibigay galang sa nakatatandang henerasyon. Ang mga katulad na pangyayari sa pamilyang Zhou ay nagaganap sa buong imperyo. Sina Bai Yuan at Meng Anwen, kung hindi kikilos, ayos lang. Ngunit kapag kumilos, parang kidlat. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakapansin kung gaano kalakas ang puwersa ni Bai Yuan at Meng Anwen. Hindi lamang sila malakas sa kanilang sariling lakas sa pakikipaglaban, kundi ang mas nakakatakot pa ay marami silang kaibigan, maraming nasasakupan. Ang pamilyang Ning, ang angkan ng mga mago ng dugo, natanyag sa imperyo. Sina Nian Tairan at Bai Yuan ay parehong nasa tuktok na antas 75. Ang pamilyang Mo, ang angkan ng mga summoner ng dugo. Ang pinuno ng pamilya, si Mo Xinghai, ay nasa level 74 na rin. Ang pamilyang Feng, ang angkan ng mga banal na espadador, na nakabase sa kuta bilang 8. Ang pamilyang So, isang linya ng mga mago ng banal na liwanag. Ang mga pamilyang ito na karaniwang hindi mayayanig, ng kumilos, nagdulot ng takot sa buong imperyo, maging sa buong mundo. Isa-isang lumitaw ang mga eksperto sa antas Diyos. Ayon sa listahang ibinigay ni Bai Yuan, sa maikling panahon, halos napilayan ang samahan ng alipin ng demonyo. Nang makabawi ang samahan ng alipin ng demonyo, ang kanilang mga unit ay dumanas na ng malaking pinsala. Ang maraming taon ng pagsisikap ay nawala sa isang iglap. Sinabi rin ni Bai Yuan sa mundo, hindi sa hindi ko alam ang inyong pag-iral. Dahil din dito, napagtanto ng lahat kung gaano nakalalim ang pagpasok ng samahan ng alipin ng demonyo. Militar, maharlikang pamilya, malalaking pamilya, maging ang mga mataas na akademya, mga lokal na opisyal, ay may mga tao nila. Nagsimulang gumanti ang mga miyembro ng samahan ng alipin ng demonyo. Sa isang iglap, nagsimulang magkagulo ang imperyo. Ang ilang miyembro ng samahan na may mataas na posisyon sa bansa ay nagsimulang lumaban gamit ang kanilang sariling mga puwersa. Para kay Bai Yuan, isa lamang ang sagot dito, madali. Matagal na niyang inaasahan na magkakagulo, ngunit hindi ito aabot sa sukdulan. Wala pang ilang araw, nasupil na ito. Hindi alam ni Lin Moyu ang mga nangyayari sa labas. Sa loob ng 2 araw na ito, tahimik siyang nasa bulwagan ng piitan, nag-iskon. Sa maikling 2 araw, umangat siya mula level 45 patungong 48. 2 araw, 3 level. Ang bilis na ito ay tiyak na makapagpapanginig sa kahit sino. Dahil sa pagkakaroon ng piitan ng kapatagan ng banal na hayop, ang pag-angat ni Lin Moyu mula level 40 hanggang 50 ay kasing bilis ng pagsakay sa rocket. Ang nakakamanghang bilis ng pag-angat na ito ay mapipigilan lamang pagdating ng level 50.
Tutal, ang mga malalaking piitan na tulad nito ay hindi madaling hanapin. Ang bulwagan ng piitan ay may ilang daang piitan, ngunit ang mga malalaking piitan ay dalawa lamang. Ang mga napakalaking piitan ay mas maganda kaysa sa malalaking piitan, ngunit isa lamang ito. Bukod dito, umaabot ito hanggang level 66. Bago marating ang level 61, hindi siya makakapasok. Sa ikatlong araw, itinaas ni Bai Yuan ang talam ng pagpatay patungo sa samahan ng alipin ng demonyo. Sa bulwagan ng piitan, nagliwanag ang pormasayo ng teleportasyon. Ilang dosenang tao ang nailipat papasok. Ang grupong ito ay pawang nakasuot ng uniforme ng Akademya ng Xiajing, lahat ay mga estudyante ng Akademya ng Xiajing. Ngunit nagmula sila sa iba't ibang akademya. Kasama rito ang mga estudyante mula sa tatlong nangungunang akademya, Banal na Liwanag, Genesis, at Nagliliyab na Emperador. Ang grupong ito ay agad na pumukaw ng kuryosidad ng maraming tao. Kakaiba, paano nagkaroon ng ganitong grupo? Hindi ko alam. Nagtataka ako. Naramdaman ko ang pamatay na aura mula sa mga taong ito. Mukhang hindi lang pamatay na aura, may kakaiba pang aura. Naramdaman ko rin, pero hindi ko masabi. Lahat ng estudyante sa bulwagan ng piitan ay nagtaka. Karaniwan, hindi naman walang mga grupo na nabubuo mula sa iba't ibang akademya. Ngunit ang ganitong grupo na may mahigit 30 tao, at lahat ay mula sa magkakaibang akademya, ay hindi pa nakikita dati. Ang mga taong ito ay may dalang pamatay na aura, pumasok sa bulwagan ng piitan, at pagkatapos ay bumalik sa harap ng pasukan ng piitan ng kapatagan ng banal na hayop. Siguradong kara-rating lang ni Lin Moyo. Tiyak na iyon. Kumilos na tayo. Pagkatapos ng maikling usapan, may kumuha ng ilang itim na bato. Agad na na-activate ang mga bato, naging mga itim na sinag ng liwanag na pumasok sa portal ng piitan. Pagkatapos, sabay-sabay ding pinili ng mga taong ito na pumasok sa piitan. Ngayon lamang napagtanto ng lahat na may mali. May malakas na sumigaw, mali. Ang kinuha nila ay bato ng demonyo mula sa kalaliman ng demonyo. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko sa aura nila. Iyon pala ay aura ng kalaliman ng demonyo? Ang mga taong ito ay mula sa Mano Society. Gusto nilang kalabanin si Lin Moyo, hindi ka panipaniwala. Nakapasok ang Mano Society sa ating Xiajing Academy, malaking problema ito. Ipagbigay alam agad sa mga guro, nagmamadali silang nagbigay ng babala sa kani-kanilang mga guro. Sa isang iglap, nayanig ang buong akademya. Lahat ng guro ay nakatanggap ng abiso. Hindi na sila pumasok sa klase at sabay-sabay na tumakbo patungo sa bulwagan ng piitan. Ngunit pagdating nila roon, natuklasan nilang ang piitan ay naselyado na. Ang mga nasa labas ay hindi makapasok at ang mga nasa loob ay hindi makalabas. Wala pang 2 minuto, halos kalahati ng mga guro ng akademya ang dumating sa bulwagan ng piitan. Tutal, lahat ay nagbibigay ng malaking importansya sa mga bagay na may kinalaman kay Lin Moyo at sa abis. Biglang may isang guro na tumawa na parang nababaliw. Kung mamamatay kayong lahat dito, siguradong masasaktan ng husto ang Xiajing Academy, di ba? Habang naguguluhan ang lahat, naglabas siya ng isang bato ng demonyo at inaktiba ito. Isang malaking harang ang lumitaw, bumabalot sa buong bulwagan ng piitan. Ang apoy ng impyerno ay nag-alab ng husto. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang anino ng isang hari ng demonyo. Ang mga malalakas na nilalang na nakatago sa Xiajing Academy ay sabay-sabay na nagising. Ang lakas ng loob ninyo. Manggahas kayong pumunta sa Xiajing Academy namin, mga walang hiya. Kayo na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Hindi nyo ba tinitingnan kung nasaan kayo? Kung nakarating na kayo rito, huwag na kayong umasang makakabalik pa. Sa gitna ng galit na sigaw, isang ekspertong antas venerable ang lumipad patungo sa himpapawid. Sa sandaling ito, sa labas ng Xiajing Academy, lumitaw din ang isang harang na apoy ng impyerno, sinusunog ang kalangitan. Ang tawa ng hari ng demonyo mula sa abis ay umalingaw sa buong kalangitan at lupa. Isang katulad na eksena ang hindi lamang naganap sa Xiajing Academy. Sa maraming nakatataas na akademya sa buong imperyo ng Divine Sia, lumitaw din ang mga katulad na pangyayari. Nababaliw na ang Mano Society. Sinimulan na nila ang isang malawakang kontra-atake. Ito ang hula ni Meng Anwen tungkol sa desperadong hakbang ng kaaway. Sa loob ng piitan, talampas ng mga banal na hayop si Lin Moyo ay kara-rating pa lamang sa piitan nang hindi nagtagal. Ang kanyang lehiyon ng mga patay ay normal na humihila ng mga halimaw. Bigla, ang buong piitan ay nayanig. Ang dating maliwanag na talampas ay biglang dumilim.
Isang malaking halaga ng itim na enerhiya ang lumitaw sa himpapawid. Ang apoy ng kaluluwa ay naging matingkad na berde apoy ng impyerno agad na binawi ni Lin Moyo ang ley iyon ng mga patay at tiningnan ang kalangitan na naging land iyon na. Sa isang iglap, sinunog ng apoy ng impyerno ang buong piitan. Bakit lumitaw ang apoy ng impyerno sa loob ng piitan? May nangyari ba sa bulwagan ng piitan? Naisip ni Lin Moyo. Gusto niyang umalis sa piitan ngunit wala siyang maramdamang anumang reaksyon. Ang dahilan kung bakit ligtas ang bulwagan ng piitan ay dahil sa mekanismo ng pagtakas nito. Hanggat may panganib at nais mong umalis, kahit na nasa antas impyerno, via NGUC, ang hirap, maaari kang umalis anumang oras. Ngunit ngayon, natuklasan ni Lin Moyo na hindi siya makakaalis sa piitan. Pati ang bato ng teleportasyon ay nawala ng signal. Sa kasalukuyan, tanging ang espesyal na bato ng teleportasyon sa kanya ang gumagana pa. Ito lamang ang hindi nawala ng bisa. Alam ni Lin Moyo na dahil napakataas ng antas ng batong ito ng teleportasyon, hindi ito kayang maselyohan. Isang mapanuksong tawa ang umalingawngaw sa himpapawid. Ang apoy ng impyerno ay bumuhos pababa, tumatama sa mga halimaw sa piitan. Ang mga halimaw ay patuloy na nagkakaroon ng mutasayon, at ang kanilang mga lebel ay mabilis na tumataas. Kasabay nito, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa loob ng piitan. Nang makita sila ni Lin Moyo, alam niyang may mali. Ang mga estudyanteng ito na pumasok sa piitan ay nagmula sa iba't ibang akademya. Bukod dito, lahat sila ay may mababangis na anyo at puno ng layuning pumatay. Napakasensitibo ni Lin Moyo sa ganitong layuning pumatay. Sa sandaling ito, napagtanto niyang ang mga taong ito ay narito upang patayin siya. Pagkapasok nila sa piitan, mabilis silang pamwesto sa iba't ibang lokasyon. Bawat isa ay may hawak na itim na bato ng demonyo. Sabay-sabay nilang inaktiba ito. Napatingin si Lin Moyo. 36 na tao. Masyadong pinagtuunan ng pansin ang pwesto ng bawat isa. Ito ba ay isang pormasayon? Nang maaktiba ang mga bato ng demonyo, isang malaking pormasayon ang mabilis na nabuo, bumabalot sa lugar. Halos sa isang segundo, ganap nang nabuo ang higanteng pormasayon. Sa loob ng pormasayon, sumiklab ang apoy ng impyerno. Sunugin ang aming katawan, ialay ang aming kaluluwa, ipatawag ang hari ng demonyo. Sunugin ang aming katawan, ialay ang aming kaluluwa, ipatawag ang hari ng demonyo. Sunugin ang aming katawan, ialay ang aming kaluluwa, ipatawag ang hari ng demonyo. Sabay-sabay na sumigaw ang 36 na tao, bakas ang kabaliwan sa kanilang mga mukha. Bawat segundong lumilipas, lalong lumalakas ang apoy ng impyerno. Ang mga tao sa loob ng apoy ay nasusunog hanggang maging abo, ngunit walang sumisigaw sa sakit. Ang mukha ng bawat isa ay puno ng kabaliwan. Ang apoy ng impyerno ay tumaas patungo sa kalangitan, humahalo sa apoy ng impyerno sa himpapawid ng piitan. Sa sandaling ito, marahas na nayanig ang piitan. Ang aura ng abis ay mabilis na kumapal. Hindi lamang ang mga halimaw sa piitan ang nagmutate, kundi pati ang kapaligiran dito ay nagbago rin. Sa isang iglap, ang piitan ay tila naging isang mundo ng abis. Narinig ni Lin Moyo ang isang galit na ungol. Ang ungol ay nagmula sa apoy ng impyerno sa kanyang harapan. Sa loob ng apoy, isang pares ng malalaking mata ang lumitaw. Agad na nakilala ni Lin Moyo ang may-ari ng mga matang ito, isang dating kakilala, ang Flame Demon Lord. Kasabay ng galit na ungol ay ang lalong nagwawalang apoy ng impyerno, na parang susunugin ang buong mundo. Naunawaan ni Lin Moyo ang lahat. Ang mga taong ito ay pawang mga miyembro ng Mano Society. Ginamit nila ang mga bato ng demonyo ng abis upang iselyo ang piitan, at pagkatapos ay nag-alay ng kanilang sarili upang ipatawag ang Flame Demon Lord. Ito ay upang ganap siyang lipulin. Naisip niya na dahil pinaghandaan nila ito ng husto, malamang na walang sino man mula sa akademya ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang harapin mag-isa ang hari ng demonyo mula sa abis. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Lin Moyo ay naging lubos na seryoso. Mukhang kailangan ko na namang isugal ang buhay ko. Gayunpaman, ang magandang bagay ay hindi naselyohan ng abis ang kanyang espesyal na bato ng teleportasyon. Mayroon pa siyang daan palabas. Kung ganoon, tingnan natin kung mapapatay ko ang isang hari ng demonyo. Naging ganaw daw si Lin Moyo. Ang kanyang Divine Stone Domain ay mabilis na umikot dahil sa kanyang pananabik, naglalabas ng matinding pamatay na aura. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang Mano Society, na parang isdang mamamatay kasama ang lambat. Laban kay Bai Yuan, ipinatawag nila ang mga demonyo mula sa abis.
Samantala, ang kanilang mga miyembro mismo ang nagsagawa ng pagkubkob sa mga malalaking akademya. Sa hanay ng mga guro sa mga malalaking akademya, sunod-sunod na lumitaw ang mga miyembro ng Mano Society. Makikita na ang kanilang pag-iipon ng lakas at paglusot ay napakatuso. Ngunit ang mga akademya tulad ng Xiajing Academy at Shenzhen Academy ay mga nangungunang akademya. May mga ekspertong antas Diyos na umiiral doon. Kahit na ang ibang akademya ay walang ekspertong antas Diyos, mayroon pa ring mga ekspertong nasa tuktok na higit sa level 85, at kahit na may mga maladyos na lumitaw. Ang kaguluhan na ginawa ng Mano Society ay nagpakita sa buong mundo kung gaano kalakas ang imperyo ng Divine Sia. Lumalabas na napakaraming malalakas na eksperto ang nakatago sa imperyo. Karaniwan, sa labas, ang mga ekspertong antas Diyos ay nasa mga 10 lamang, ngunit ngayon, mukhang mahigit pa sila sa 20. Ang ibang mga bansa na dati ay nanonood lamang ay natakot na ngayon. Nagsimula silang matakot at humanga. Sino ang nakakaalam kung may mas malalakas pang nilalang na nakatago sa mga hindi alam na sulok ng imperyo ng Divine Sia? Ang nakikita ba nila ngayon ay ang ibabaw lamang? Walang nang ahas na galawin ang imperyo ng Divine Sia. Sa loob ng piitan, ang Flame Demon Lord ay lumabas mula sa apoy ng impyerno. Sa wakas, nakita ni Lin Moyo ang tunay na anyo ng Flame Demon Lord. Isa itong halimaw na demonyo na hugis bola. Ang diametro ng bola ay mahigit 3 metro, isang lumang sukat, maaaring katumbas ng metro dito. Isang pares ng mata ang sumasakop sa mahigit 70% ng kabuuan nito, walang makitang ilong o bibig. Ang labas ng katawan nito ay puno ng mga galame. Ilan sa mga ito ay partikular na maskulado, marahil ang mga kamay at paa nito. Ang buong katawan ay naglalabas ng nag-aalab na apoy, mabilis na tumataas ang temperatura, sinusunog ang lupa, at binabaluktot ang espasyo. Hindi katakataka na isang mata lang ang nakikita ko dati, ganito pala ang itsura nito. Noon, tanging ang mata lamang ng Flame Demon Lord ang nakikita ni Lin Moyu. Hindi niya inaasahan na ganito pala kakaiba ang anyo nito. Walang ekspresyon ng Flame Demon Lord, ngunit ang emosyon nito ay mababasa mula sa nag-aalab na apoy. Hahaha. Lin Moyu, sa pagkakataong ito, huwag ka nang mangarap na makatakas. Nagpakawala ng tawa ang Flame Demon Lord na parang sigurado nang mapapatay niya si Lin Moyu. Tinitigan din ni Lin Moyu ang Flame Demon Lord, pinakikiramdaman ang aura nito. Bahagya niyang naramdaman na may hindi tama. Hindi ito ang unang beses na nakipaglaban si Lin Moyu sa isang ekspertong antas Diyos. Bukod dito, napatay na niya ang isang klon ng hari ng demonyo noon. Naramdaman niya ang malakas na aura nito noon. Tila ang Flame Demon Lord sa kanyang harapan ay hindi kasing lakas ng inaasahan niya. Ngunit ito ay tunay na anyo, mas malakas kaysa sa klon ng Bull Demon Lord na napatay niya. Gayunpaman, ang tunay na anyo nito ay mas mahina kaysa sa Bull Demon Lord. Magulo ang paghahambing. Ang Bull Demon Lord na binanggit ni Bai Yuan ay naging pinakamahinang nilalang sa hanay ng mga hari ng demonyo. Matapos mag-isip, nagkaroon ng sagot si Lin Moyu. Mukhang medyo mahina ka. Dahil ba hindi sapat ang bilang ng mga nag-alay, o dahil pinipigilan ka ng mga patakaran ng piitan? Pinilit mong baguhin ang mga patakaran ng piitan sa lahat ng paraan, ngunit hindi mo ito mababago ng lubusan. Sa loob ng piitan, may mga patakaran na hindi pinapayagan ang masyadong malakas na nilalang na pumasok. Ginamit ng Flame Demon Lord ang isang espesyal na paraan upang pansamantalang baguhin ang mga patakaran para makapasok ito, ngunit hindi nito kayang baguhin ng lubusan. Ang mga patakaran ay umiiral pa rin at pinipigilan pa rin ito. Suminghal ang Flame Demon Lord. Matalas nga ang pakiramdam mo. Pati ito ay napansin mo. Pero ano ngayon? Kahit na isang bahagi lang ng lakas ko ang magagamit ko, sapat na iyon para patayin ka. Tumingin si Lin Moyu sa paligid. Sa ilalim ng impluwensya ng apoy ng impyerno, karamihan sa mga halimaw sa piitan ay nagkaroon na ng mutasayon, mas malakas kaysa dati, at tumaas din ng malaki ang kanilang lakas buhay. Tahimik siyang naghagis ng ilang teknik sa pagmamanman. Mutated Plateau Wolf Level, 52 lakas, 50,000 licks, 50,000 espiritu, 10,000 katatagan, 40,000 mga kakayahan, ungol mga katangian, pinsalang elementong dilim bawas ng 30% ang Plateau Wolf ay nag-mutate, tumalon mula level 46 na patungong level 52. Ang mga attributes nito ay tumaas ng malaki, umabot sa kabuoang 150,000.
Karaniwan, ang isang normal na halimaw sa isang piita na katumbas ng hirap na antas impyerno ay hindi gaanong nagkakalayo ang attributes. Ang isang halimaw sa level 52 na piita na antas impyerno ay may kabuoang attributes na nasa 100,000. Ang isang pinuno ay maaaring lumagpas sa 200,000. Ngayon, ang mga halimaw dito ay nahawaan ng apoy ng impyerno, at matapos mag-mutate, ang kanilang kabuoang attributes ay lumagpas na sa mga normal na halimaw sa piita na antas impyerno. Hindi lamang ang Plateau Wolf, kundi pati ang ibang mga halimaw ay ganito rin. Sa teorya, ang isang halimaw na antas pinuno ay katumbas ng isang boss. Ang halimaw na antas pinuno ay maaaring mas malakas pa kaysa sa isang world boss, ngunit kulang lamang ito ng ilang espesyal na attributes ng isang boss mula sa nakaraang henerasyon. Nang makita ito, nagkaroon na ng plano si Lin Moyo. Alam na niya kung paano haharapin ang Flame Demon Lord. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. Kung sa ibang lugar, okay lang ang mga sinabi mo. Pero ngayon, masyado kang mayabang. Pero ano, ungol ng Flame Demon Lord. Tumawa si Lin Moyo. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay lumadlad, agad siyang dinala papalalim sa piitan. Hindi niya sasabihin sa Flame Demon Lord na ang lahat ng lugar dito ay puno ng mga halimaw, puno ng kanyang mga sandata. Nais mong tumakas? Mangarap ka? Hinayla ng Flame Demon Lord ang mabangis na apoy at humabol. Ang bilis ng Flame Demon Lord ay hindi mas mabagal kaysa kay Lin Moyo. Bukod dito, nasa loob sila ng piitan, walang matatakbuhan si Lin Moyo. Tumawa ang Flame Demon Lord. Huwag ka nang mangarap, hindi ka makakatakas, magpakabait ka na lang at hayaan mo akong patayin ka. Titiyakin kong susunugin kita nang walang matitira. Habang nagsasalita, sunod-sunod na death ray ang pinakawalan nito. Patuloy na nagbago ng direksyon si Lin Moyo upang umiwas sa himpapawid. Kung dati ito, tiyak na hindi niya maiiwasan ang death ray. Ngunit ngayon, tumaas na ang kanyang attributes, mayaman na ang kanyang karanasan sa labanan, at binigyan siya ng mga pakpak ng kidlat ng nakakagulat na bilis. Kaya lamang niya naiwasan ang death ray ngayon. Hinabol ng husto ng Flame Demon Lord si Lin Moyo, tumatawa ng baliw. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi ka makakatakas. Tatakas, hindi naman talaga gustong tumakas ni Lin Moyo. Sa isang iglap, nakarating na siya sa kalangitan ng talampas BLG. 3. Patungo sa gitna ng talampas BLG. 4. Sa talampas BLG. 4. Puro mga halimaw na pinuno ang naroon, at kakaunti lang ang mga halimaw. Ang pinakamaraming halimaw ay nasa talampas BLG. 3. Habang lumilipad si Lin Moyo, ang kanyang legion ng mga patay ay tahimik nang bumaba. Nagsimula nang humila ng mga halimaw ang mga kalansay, tinitipon ang mga ito sa isang lugar. Pinag-isipang mabuti ni Lin Moyo. Kung nais niyang patayin ang Flame Demon Lord, maaasahan lamang niya ang dalawang malalakas na kakayahan, una ay ang Corpse Explosion, at pangalawa ay ang Strong Army. Kahit nakalaban niya ay isang hari ng demonyo, kailangan niya itong mapatay sa isang big weapon, hindi ito binibigyan ng pagkakataong gumanti. Batay sa mga karanasan niya sa pakikipaglaban sa ilang antas Diyos sa World of Decay, sa ilalim ng estado ng Strong Army, kaya niyang makipagsabayan ng harapan sa isang nilalang na antas Diyos ng ilang sandali. Ngayon, ang lakas ng Flame Demon Lord ay pinipigilan, hindi maihahambing sa mga nasa World of Decay. Kaya, sa pagtatasa ng lahat ng kondisyon, naramdaman ni Lin Moyo na mayroon siyang ganap na pagkakataon na may sagawa ang dakilang gawa ng pagpatay sa isang hari ng demonyo. Ang mga halimaw sa talampas BLG. 3 ay natipon na ng kaunti, marahil 1/3, 1/3, ng mga halimaw. Ang natitira ay nasa malayo pa at hinihila palapit. Malapit nang maubos ang oras ng mga pakpak ng kidlat. Binigulan ni Lin Moyo ang kanyang bilis upang makalapit ang Flame Demon Lord. Nang makita ito ng Flame Demon Lord, tumawa ito ng malakas. Haha, ano, hindi ka natatakbo? Sa level mo, ang kakayahang gumamit ng skill sa paglipad ay nakakagulat na sa akin. Pero gaano ka katagal makakalipad? Ang mga skill ay laging may cooldown time. Nanatiling tahimik si Lin Moyo. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker sa ibaba ay tahimik na kumikilos, mabilis na pinapatay ang ilang mga halimaw. Sa sandaling ito, binawi na rin ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat. Mabilis siyang nahulog. Kasabay nito, nagpakita ng takot si Lin Moyo sa kanyang mukha, na parang naubos na ang oras ng skill at napilitan lamang siyang mahulog. Hindi naghinala ang Flame Demon Lord at nagpatuloy sa paghabol. Bukod dito, mas bumilis pa ito.
Halos sa isang iglap, bumagsak si Lin Moyo sa lupa. Sumunod ding bumagsak ang